Ihanda mo na ang listahan, Manang Celia. Ang boses ni Adrian Villanueva sa kabilang linya ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng kanyang opisina. Walang emosyon. Tiyak. Ang 5 kandidata, siguraduhing lahat ay nasa conference room bukas, 10:00 ng umaga. Walang pwedeng malate. Sandaling katahimikan. Opo, Sir Adrian. Pero, sigurado na po ba kayo rito? Nag-aalangang tanong ng matandang kasambahay. It's a project, Manang. Proyekto, bagong ina. At tulad ng lahat ng proyekto ko, kailangang maging perpekto. Ibinaba niya ang telepono. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa isip ni Adrian, simple lang ang lahat. Ang pag-ibig, ang pamilya, para itong isang gusali. Kailangan ng matibay na plano, mga dekalidad na materyales, at eksaktong sukat. Namatay ang kanyang asawang si Lara dahil sa sobrang pag-asa sa damdamin, sa mga bagay na hindi na susukat. Isang pagkakamali na hindi na niya hahayaang maulit, lalo na para sa kanyang anak. Ang pagpili ng bagong ina para kay Lucas ay hindi isang usaping puso. Ito ay isang investment, isang solusyon. Sa labas, ang init ng araw ay tila walang epekto sa katahimikan ng malawak na hardin. Dahan-dahang bumukas ang lumang bakal na gate sa gilid ng mansyon. Pumasok si Marites Cruz, dala ang kanyang mga gamit sa paghahardin. Ang una niyang naramdaman ay hindi ang ganda ng mga halaman, kundi ang bigat ng kalungkutan na bumabalot sa lugar. Ang damo ay mahaba, ang mga bulaklak ay lanta. Para itong isang pusong matagal nang hindi dinadalaw. At sa gitna ng lahat, sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nakaupo ang isang bata. Si Lucas, 8 taong gulang, nakatingin lang sa kawalan. Hindi gumagalaw, hindi nagsalita si Marites, hindi siya lumapit. Alam niya ang itsura ng isang kaluluwang gustong mapag-isa. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang mga gamit at nagsimulang magtrabaho. Sinimulan niyang bunutin ang mga damo. Dahan-dahan, bawat kilos niya ay may respeto sa katahimikan. Habang nagtatrabaho, isang lumang kundiman ang mahinang namutawi sa kanyang mga labi. Isang himig na para sa mga naulila. Hindi lumingon si Lucas, pero huminto ang pagkuyom ng maliliit niyang mga kamay. Lumipas ang isang oras. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng gunting ni Marites na pumuputol sa mga tuyong sanga at ang mahina niyang paghimig. Isang bulaklak ng sampagita ang nalaglag mula sa sanga. Pinulot ito ni Marites. Lumapit siya ng ilang hakbang sa kinauupuan ng bata. Sapat lang para maabot ito. Dahan-dahan, inilapag niya ang puting bulaklak sa damuhan, malapit sa paa ni Lucas. Hindi pa rin siya nagsalita. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa, gumalaw si Lucas. Dahan-dahan niyang dinampot ang bulaklak. Tinitigan niya ito. Pagkatapos, tumingala siya at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay tumingin sa direksyon ng babaeng hardinero. Mula sa bintana ng kanyang malamig na opisina, nakita ni Adrian ang lahat. Ang babae, ang anak niya, ang bulaklak. Hindi niya maintindihan ang eksena. Walang salita, walang paliwanag, pero may koneksyon. Isang variable na wala sa kanyang plano, isang bagay na hindi niya kayang sukatin. Kumunot ang kanyang noo, isang pamilyar na pakiramdam ng pagkawala sa kontrol ang gumapang sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono, hindi para kay Manang Celia, kundi para sa numero 1 sa kanyang listahan. "Kat," sabi niya, ang boses ay muling naging tiyak at walang emosyon. "The project is officially starting." Isang makintab na itim na sedan ang huminto sa harap ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang babae. Si Katrina Sandoval ay ang larawan ng perfection, mula sa kanyang mamahaling damit hanggang sa kanyang tuwid na buhok. Ang bawat hakbang niya sa mamahaling sapatos ay may tunog ng kumpiyansa at awtoridad.
Sinalubong siya ni Adrian sa may pinto. "You're on time," sabi ni Adrian. Isang bahagyang pagtango ang tanging pagbati. "Of course, Adrian. Punctuality is key to success," sagot ni Katrina. Isang ngiting kasing perpekto ng kanyang itsura. "So where is he? I have the initial developmental timeline ready on my tablet." Hindi niya tinawag na Lucas ang bata. He. Para siyang isang proyektong kailangang simulan. Nakita nila si Lucas sa may sala, malapit sa salaming bintana na tanawang hardin. Sa labas, patuloy sa pagtatrabaho si Marites, abala sa pag-aayos ng mga rosas. "Lucas," tawag ni Adrian. "This is Tita Katrina." Dahan-dahang lumingon si Lucas. Ang mga mata niya ay walang emosyon, pero nang makita niya si Katrina, bahagya siyang umatras at nagtago sa likod ng kanyang ama. Lumuhod si Katrina, pero may distansya. Hindi ito ang pagluhod ng isang ina. Ito ang kilos ng isang taong sinusuri ang isang bagay. "Hello, Lucas. I heard you're a very smart boy," sabi niya. Ang boses ay pilit na pinapalambing. Ipinakita niya ang tablet. "I've prepared some logic puzzles for you. It's important to stimulate the mind." Hindi gumalaw si Lucas. Ang mga mata niya ay nakatingin sa labas, sa hardin, kay Marites. Napansin ito ni Katrina. Isang bahagyang inis ang gumuhit sa kanyang perpektong mukha, pero agad din itong nawala. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Adrian. Tumingin siya sa screen. "Inay calling?" Mabilis niya itong pinatay at ibinalik sa kanyang bulsa. Para makuha ang atensyon ng bata, inilabas ni Katrina ang isang kahon. "I brought you something." Isang educational robot. Komplikado, mahal. Idinisenyo para turuan ang mga bata ng basic coding. Inilapag niya ito sa sahig. "It's the best in the market. An investment for your future." Tinitigan lang ni Lucas ang robot. Hindi niya ito hinawakan. Ang mga kamay niya ay nanatiling nakakuyom sa gilid ng pantalon ng kanyang ama. Sa labas, may isang bubuwit na dumapos sa kamay ni Marites. Ngumiti siya. Hindi niya tinawag ang bata. Hindi niya alam na may nanonood. Para sa kanya, siya lang at ang munting kulisap sa kanyang palad ang naroon. Pero nakita ito ni Lucas. Dahan-dahan, bumitaw siya sa kanyang ama. Dahan-dahan, lumakad siya palapit sa salaming bintana. Itinukod niya ang kanyang maliliit na kamay sa salamin. Ang mga mata ay nakatuon sa bubuwit. Isang ngiti, isang napakaliit, halos hindi mahahalata, ang sumilay sa kanyang mga labi. Nakatayo sa likod niya, nakita lahat ni Adrian at Katrina ang sandaling iyon. Nakita ni Adrian ang unang kislap ng interes sa mga mata ng kanyang anak sa loob ng maraming buwan. Nakita naman ni Katrina ang kanyang pagkatalo. Ang mamahaling robot ay nakalimutan sa sahig. Ang kanyang perpektong plano ay binaliwala. Ang atensyon ng bata ay naagaw ng isang hardinero at ng isang hamak na kulisap. Tumayo siya. Pinagpagan ang kanyang damit na parang may duming hindi nakikita. Ang ngiti sa kanyang labi ay naroon pa rin, pero hindi na ito umabot sa kanyang mga mata. "She's a distraction," mahinang sabi ni Katrina kay Adrian, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang tingin niya kay Marites sa labas ay matalim, puno ng kalkulasyon. Ang isang hardinero ay dapat nasa labas lang, sa hardin, hindi sa buhay ng anak mo. Ang hapunan sa mansyon ng mga Villanueva ay tahimik, masyadong tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyerto sa mga plato. Si Adrian, Katrina, at ang ina ni Adrian na si Doña Elvira Villanueva, isang babaeng may tindig na kasing tigas ng kanyang mga alahas, ay nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa. At sa isang dulo, si Lucas. Napakaliit niya tingnan. Sa kanyang upuan, nilalaro-laro lang ang pagkain sa kanyang plato. "The merger with Sandoval Corp is proceeding smoothly," sabi ni Elvira. Ang tingin ay nasa kanyang anak. "Katrina is a brilliant woman, Adrian.
This union will secure the Villanueva legacy for generations. Hindi ito isang pag-uusap. Ito ay isang utos, isang paalala sa utang na loob. Ngumiti si Katrina. Adrian has always been a man of vision, tita. We share the same practical approach to life and to family. Tumingin silang dalawa kay Lucas para siyang isang exhibit na kailangang aprubahan. He needs to get used to you, Katrina. Sabi ni Elvira, ang boses ay walang lambing. Lucas, tawagin mong tita Katrina ang bisita mo. Hindi umimik si Lucas. Ang mga mata niya ay nakatutok sa kanyang plato. Lucas, ulit ni Elvira, mas may diin. Or maybe, sabad ni Katrina, pilit na pinapagaan ng boses. It's time you start calling me, Mommy. Sa ilalim ng lamesa, ang kamay ni Lucas ay pumasok sa kanyang bulsa. Kinapa niya ang isang bagay doon, ang tuyo at marupok na mga talulot ng bulaklak ng sampagita. Ang tanging alaala ng kapayapaan sa nagdaang mga araw, ang kanyang sikretong kanlungan. Pinisil niya ito. Ano ka ba, Lucas? Sumagot ka. Utos ni Elvira, ang pasensya ay nauubos na. Your father arranged all of this for you. Show some respect. Ang salitang arranged ay parang isang posporo na sinindihan sa loob ng dibdib ng bata. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng lungkot, ang lahat ng salitang hindi niya masabi sa loob ng isang taon. Bigla itong sumabog. Bigla siyang tumayo. Ang upuan ay gumawa ng malakas na kaluskos sa sahig. Hindi! Isang sigaw. Malakas, basag, puno ng pighati. Ang unang salitang sinabi niya nang malakas sa loob ng maraming buwan. Natigilan ang tatlong matanda. Bago pa may makakilos, tumakbo na si Lucas. Hindi papunta sa kanyang kwarto. Tumakbo siya palabas, patungo sa nag-iisang lugar kung saan siya nakakaramdam ng kapayapaan. Sa hardin. Doon, nagliligpit na ng gamit si Marites para umuwi. Nakita niya ang batang tumatakbo palapit sa kanya. Ang muka ay basang-basa ng luha. Wala siyang tinanong. Lumuhod lang siya at sinalubong ng yakap ang humahagulgol na bata. Kasunod na lumabas ng mansyon si Adrian, Katrina at Elvira. Ang perpektong hapunan ay nawasak. Sa sandaling iyon, nagtama ang mga mata ni Marites at ni Doña Elvira. Isang kislap ng pagkakilala ang dumaan sa mukha ni Marites na agad na palitan ng takot. Mabilis siyang yumuko na para bang gusto niyang maging invisible. Pero hindi ang nakaraan ang problema ngayon. Ang problema ay ang kasalukuyan. Ang kahihiyan sa mukha ni Adrian ay parang maskara. Ang perpekto niyang plano, ang kanyang kontrol. Gumuho sa harap ng kanyang ina at ng kanyang perpektong kandidato. At ang dahilan ng lahat ng ito ay yumayakap ngayon sa isang hamak na hardinero. Lumakad si Adrian palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Huminto siya sa harap ni Marites na nakayakap pa rin kay Lucas. Sa malamig at walang pakiramdam na boses, sinabi niya ang mga salitang magiging lason sa puso ng kanyang anak. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Tumingin siya kay Marites na para bang ito ang may kasalanan ng lahat. Pinalalayas na kita. You're fired. Walang sinabi si Marites. Walang pagmamakaawa. Walang pagtatanggol sa sarili. Dahan-dahan niyang inalis ang pagkakayakap kay Lucas. Ang mga mata niya ay puno ng sakit na para sa bata, hindi para sa sarili niya. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa umiiyak na bata bago siya tumalikod. Sa bawat hakbang niya palayo, kasama niyang tinatangay ang huling sinag ng init sa hardin. Ang puno ng mangga ay naging anino na lang sa dilim. Sa loob ng mansyon, nagsimula ang isang bagong uri ng katahimikan. Hindi ito ang katahimikang pamilyar kay Adrian. Ito ay isang katahimikang mabigat, malagkit, at puno ng akusasyon. Si Lucas ay muling tumigil sa pagsasalita. Pero mas malala ngayon, ikinulong niya ang sarili sa kwarto.
Kung dati ay sa hardin siya naglalagi, ngayon ay sa ilalim na lang ng kanyang kama. Hindi siya lumalabas, kahit para kumain. He's just throwing a tantrum. Matututo rin siyang sumunod. Sabi ni Adrian sa sarili, pilit na pinapaniwala ang sarili na ang logic pa rin ang solusyon, na ang disiplina ay isang gamot. Pero hindi ito nagtagal. Sinubukan ni Katrina na pilitin si Lucas lumabas. Dala ang isang tray ng pagkain, kumatok siya ng malakas. Lucas, this is unacceptable behavior. Come out and eat, now. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Tanging inis. Ang tanging sagot na nakuha niya ay ang tunog ng isang bagay na nabasag sa loob ng kwarto. Lumipas ang 2 araw. Ang pagkain na iniiwan sa labas ng pinto ay nananatiling hindi nagagalaw. Ang bata sa loob ay parang aninong naglalaho. Nagsimulang mag-alala si Adrian. Ang kumpiyansa sa kanyang plano ay unti-unting napapalitan ng isang pamilyar na takot. Ang takot na naramdaman niya noong mga huling araw ni Lara. Ang takot sa mga bagay na hindi niya kayang kontrolin. Isang gabi, hindi siya mapakali. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kwarto ni Lucas. Nakasara ang pinto, pero hindi nakalock. Marahan niya itong itinulak. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Nakita niya si Lucas, nakatulog sa sahig sa tabi ng kanyang kama, hindi sa ilalim. Ang mukha ng bata ay maputla. Ang paghinga ay tila mabigat. Lalapitan na sana niya ito nang may marinig siyang isang salita. Isang mahinang bulong mula sa natutulog na bata. Puno ng pananabik, puno ng pag-asa. Tita Marites. Ang pangalan ay parang isang suntok sa sikmura ni Adrian. Sa maliit niyang tahanan sa kabilang panig ng syudad, nakaupo si Marites sa dilim. Hindi niya binuksan ang ilaw. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at kupas na litrato. Isang sanggol, nakangiti. Ang anak na kinuha sa kanya ng langit ng maaga. Dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Ang sakit ng nakaraan at ang sakit ng kasalukuyan ay nagsanib. Umiiyak siya hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa isa pang batang nawalan. Isang batang naiwan sa isang malamig at malungkot na hardin. Biglang tumunog ang telepono ni Adrian. Mula sa kasambahay na si Manang Celia na nasa ibabang palapag. Kaba ang unang naramdaman niya. Sinagot niya ito. Ang boses ni Manang Celia ay nanginginig sa taranta. Sir Adrian, si Lucas po. Huminto ito. Huminga ng malalim. Sir, si Lucas po. Nilalagnat. Mataas na mataas ang lagnat. At kanina po, nakita ko siyang kinukurot ang sarili niya. Ayaw po talaga niyang kumain. Binitawan ni Adrian ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa mamahaling sahig na gawa sa kahoy ay halos hindi niya narinig. Ang tanging umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ay ang mga salita ni Manang Celia. Kinukurot ang sarili niya. Ayaw ang kumain. Hindi ito tantrum. Hindi ito pagre-rebelde. Ito ay pagpaparusa sa sarili. Isang sigaw ng tulong na walang boses. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsimulang magkabitak-bitak. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kalagayan ni Lucas sa loob ng mansyon. Para itong apoy na gumapang sa bawat sulok, dala ang tensyon at takot. Si Adrian ay nasa tabi ng kama ng anak. Basang-basa ng pawis si Lucas. Ang lagnat ay hindi bumababa. Ang doktor ng pamilya ay umalis. Ilang sandali lang ang nakalipas, nag-iwan ng gamot at isang babala. The fever is likely psychosomatic. Stress-induced. Kailangan niyang kumain, Mr. Villanueva. Or we will have to admit him to the hospital. Hospital. Ang salitang yon ay nagbalik ng mga alaala na pilit na ibinabaon ni Adrian. Ang mga puting pader, ang amoy ng gamot, ang tunog ng makinang sumusubaybay sa isang buhay na unti-unting nawawala. Dumating si Katrina.
Wala na ang nangiti sa kanyang mukha. Wala na ang pinaplanong timeline sa kanyang tablet. Ang nakikita niya lang ay isang abala. Isang sagabal sa perpektong pagsasamang binuo nila ni Adrian. "This is getting out of hand, Adrian," sabi niya. Ang boses ay may bahid ng iritasyon. "He's a child. He needs discipline, not coddling." Dala niya ang isang tray na may lugaw. Lumapit siya sa kama. "Lucas, tama na to. Umupo ka. Kumain ka." Ang tono niya ay parang isang CEO na nag-uutos sa isang empleyado. Iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Sa gitna ng lagnat, ang nakita niya ay hindi isang nag-aalalang mukha, kundi ang mukha ng babaeng dahilan kung bakit umalis ang kanyang tita Marites. Sa natitirang lakas, iwinasiwas niya ang kanyang kamay. Tumama ito sa tray. Ang mangkok ng lugaw ay lumipad at nabasag sa sahig. Ang mainit na sabaw ay tumalsik. Ang ilan ay tumama sa mamahaling sapatos ni Katrina. Doon nawala ang huling piraso ng kanyang perpektong maskara. Bastos na bata. Sigaw ni Katrina. Ang boses ay matinis sa galit. Bago pa makakilos si Adrian, bago pa maproseso ng kanyang isip ang nangyayari, itinaas ni Katrina ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang pumuno sa katahimikan ng kwarto. Ang sampal. Natigilan ng lahat. Si Lucas. Gulat. Ang mga mata niya ay nanlaki. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi kung saan namumula na ngayon ang bakas ng palad ni Katrina. Si Adrian. Paralisado. Ang isip niya ay biglang bumalik sa nakaraan. Sa isang alaala. Isang araw, sa gitna ng isang pagtatalo, nakita niya ang parehong takot sa mga mata ng kanyang asawang si Lara. Takot sa kanyang galit. Takot sa kanyang pagiging kontrolado. "Kinokontrol mo pati ang paghinga ko, Adrian." Ang mga salita ni Lara ay bumalik sa kanya na parang isang kulog. Ngayon, nakita niya ang parehong takot sa mga mata ng kanyang anak. Bumalik siya sa kasalukuyan. Nakita niya ang pulang marka sa pisngi ni Lucas. Nakita niya ang walang pagsisising galit sa mukha ni Katrina at ang mundong binuo niya sa pundasyon ng logic at control ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Isang mababang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng isang hayop na nasaktan. Tumingin siya kay Katrina. Ang mga mata niya, na dati kasing lamig ng yelo, ay nag-aapoy na ngayon. Hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay mahina, nanginginig sa galit, at mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Get out." Umalis si Katrina nang walang lingon. Ang tunog ng kanyang humaharurot na sasakyan, ang huling paalala ng kanyang presensya. Sa loob ng kwarto, ang natira na lang ay ang basag na mangkok sa sahig at ang basag na tiwala sa pagitan ng mag-ama. Dahan-dahang lumapit si Adrian kay Lucas. Akmang hahawakan niya ang pisngi ng anak, pero umatras ito. Ang takot sa mga mata ng bata ay parang isang punyal na tumusok ng direkta sa puso ni Adrian. Walang salita ang namutawi. Umupo lang si Adrian sa sahig sa isang sulok ng madilim na kwarto at pinanood ang kanyang anak na muling yumakap sa sarili nitong mga tuhod. Nawala ang kanyang galit. Ang natira ay isang malawak at malalim na kawalan. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang investment, ang kanyang solusyon, lahat ay naging abo. Sa pag-aakalang inililigtas niya ang kanyang anak mula sa sakit ng damdamin, siya pala mismo ang lumikha ng isang bagong bangungot. Lumipas ang mga oras, bumaba na ang lagnat ni Lucas na palitan ng isang pagod na pagtulog. Pero si Adrian ay hindi mapakali. Para siyang isang multo sa sarili niyang bahay. Naglakad siya pababa, patungo sa kanyang opisina. Ngunit sa halip na umupo sa kanyang mesa, ang mga paa niya ay nagpatuloy sa isang silid na matagal na niyang iniiwasan. Ang lumang art studio ni Lara. Hindi nagbago ang ayos, ang amoy ng pintura at turpentine ay naroon pa rin. Ang mga canvas na hindi natapos ay nakasandal pa rin sa pader.
Para siyang pumasok sa isang litrato ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang bookshelf. Sa isang hilera ng mga libro tungkol sa sining, may isang bagay na pamilyar. Isang itim na leather-bound sketchbook. Ito ang laging daladala ni Lara. Ang lalagyan ng kanyang mga ideya, ng kanyang mga pangarap, ng kanyang puso. Ito rin ang bagay na kinasusuklaman ni Adrian dahil para sa kanya, ito ang simbolo ng pagiging hindi practical ni Lara. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkatalo, kinuha niya ito. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuklat ang mga pahina. Nandoon ang mga sketch ng hardin nung ito ay puno pa ng buhay. Mga sketch ng mga bulaklak, mga sketch ng puno ng mangga. At nandoon si Lucas. Si Lucas bilang isang sanggol, natutulog. Si Lucas na natututong maglakad. Bawat guhit ay puno ng pagmamahal. Pagkatapos ay nakita niya ang mga sketch ng sarili niya. Si Adrian na nakakunot ang noo habang nagtatrabaho. Si Adrian na nakatingin sa malayo. Sa tabi ng isang sketch, may maliit na sulat kamay. Sana makita ni Adrian ang kulay, hindi lang ang mga linya. Sana maramdaman niya na ang tahanan ay hindi lang istruktura, kundi damdamin. Para siyang sinampal ng mga salitang yon. Patuloy siyang nagbuklat. Sa isang pahina, may isang disenyo, isang simpleng sketch, 2 puno ng mangga magkatabi, isang malaki at isang maliit na puno na nagsisimula pa lang tumubo. Sa ilalim nito, ang mga salitang, para sa ating pamilya. At sa huling pahina, may isang sketch na hindi niya maintindihan. Isang babae, nakatalikod, nakasuot ng simpleng damit at salakot, abala sa pag-aalaga ng mga halaman. Ang mga kamay nito ay tila napakamaalaga. Hindi niya makita ang mukha, pero may pamilyar sa tindig nito. Isang tindig ng kapayapaan. Hindi niya alam kung sino ito. Isang pangarap lang ba ni Lara? Isang imahinasyon? Isinara ni Adrian ang sketchbook. Niyakap niya ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. At doon, sa gitna ng mga multo ng nakaraan, sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Lara, umiyak si Adrian. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang malakas na hagulgol. Isang pag-iyak ng isang taong nawala, ng isang taong nagsisisi, ng isang taong ganap na wasak. Nang tumahan siya, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Ang tanging solusyon na hindi nakabase sa logic, kundi sa isang bagay na mas malalim. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi na mahalaga kung anong oras na. Kailangan niyang hanapin si Marites. Gabi na. Ang mga kalsada patungo sa bahagi ng syudad kung saan nakatira si Marites ay masikip at hindi pamilyar kay Adrian. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay tila isang dayuhan sa lugar na yon na nakakakuha ng mga mausisang tingin mula sa mga taong nakatambay pa sa mga kanto. Wala siyang eksaktong address. Ang tanging alam niya ay ang pangalan ng barangay na nakuha niya mula sa lumang record ng mga empleyado. Ipinark niya ang sasakyan at nagsimulang maglakad, magtanong-tanong. Ang bawat pagtatanong ay isang maliit na dagok sa kanyang ego. Si Adrian Villanueva, ang kilalang arkitekto, ay naglalakad ngayon sa isang eskinita. Naghahanap sa isang babaeng pinatalsik niya. Marites Cruz po? Yung hardinero? Tanong niya sa isang babaeng nagwawali sa harap ng kanyang bahay. Tinitigan siya ng babae mula ulo hanggang paa na may pagdududa. Bakit mo siya hinahanap? Kailangan ko siyang makausap. Mahalaga. Sabi ni Adrian. Ang boses ay halos pabulong. Itinuro ng babae ang direksyon. Sa may kanto, may maliit na karinderya. Laging nandoon si Aling Nena. Magtanong ka roon. Ang karinderya ni Aling Nena ay isang maliit na pwesto na nagliliwanag sa gitna ng madilim na kalye. Amoy ng bagong lutong adobo at sinangag ang sumalubong sa kanya. Sa loob, ilang tao ang kumakain, nagtatawanan. At sa isang sulok, nakaupo si Marites, umiinom ng kape, kausap ang isang matandang babae na may mabait na mukha, si Aling Nena. Huminto si Adrian
Sa may pintuan, biglang parang napakahirap humakbang papasok. Ang lahat ng kumpiyansa niya ay nawala. Napansin ni Aling Nena ang kanyang pagdating. Sumenyas ito kay Marites. Lumingon si Marites. Ang nangiti sa kanyang labi ay agad na nawala nang makita niya si Adrian. Tumayo siya. Ang unang reaksyon ay umalis. Marites! Sandali! Ang boses ni Adrian ay hindi na tunog boss. Ito ay boses ng isang taong nagmamakaawa. Huminto si Marites, pero hindi siya lumingon. Lumapit si Adrian. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ang mga salitang I'm sorry ay parang napakababaw. Si Lucas, sabi niya, at doon nabasag ang kanyang boses. Nilalagnat siya. Ayaw niyang kumain at sinasaktan niya ang sarili niya. Sa wakas, humarap si Marites. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalala. Patawarin mo ako, sabi ni Adrian. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marites, tinatanggal ang lahat ng bakas ng pagmamataas. Hindi bilang boss mo, bilang isang ama na hindi na alam ang gagawin. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Please, kailangan ka ni Lucas. Hindi sumagot si Marites. Tumingin siya kay Aling Nena na tumangulang ng marahan. Si Aling Nena ang bumasag sa katahimikan. Tumayo siya at naglapag ng isang tasa ng mainit na kape sa harap ni Adrian. Ang pag-amin sa pagkakamali ang unang hakbang, iho. Sabi ng matanda sa isang malumanay na boses. Huminga ng malalim si Marites. Ang sakit ng pagkakatalsik niya ay naroon pa rin, ang kahihiyan. Pero nang manumbalik sa isip niya ang imahe ni Lucas na umiiyak, ang lahat ng iyon ay nabura. Tumingin siya muli kay Adrian. Ang kanyang mga mata ay matatag at malinaw. Babalik ako. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Adrian pero hindi pa tapos si Marites. Pero para kay Lucas, hindi para sa'yo. At sa isang kondisyon. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay parang may dalang bagong pag-asa sa mansyon ng mga Villanueva. Dumating si Marites hindi bilang hardinero na dadaan sa gate sa likod, kundi bilang isang bisita na dumaan sa pangunahing pinto kasama si Adrian. Dinala siya ni Adrian sa kwarto ni Lucas. Natutulog pa ang bata, pero hindi na kasing taas ng dati ang lagnat. Dahan-dahang umupo si Marites sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas. Andito na si tita, bulong niya. Sa pagmulat ng mga mata ni Lucas at makita niya si Marites, isang himala ang nangyari. Walang salita, walang ngiti. Pero ang tensyon sa munting katawan ng bata ay nawala. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang payapang pagod. Bumangon siya at yumakap ng mahigpit kay Marites. Nakatayo sa may pintuan, pinanood ni Adrian ang lahat. Naramdaman niya ang isang matinding kirot ng selos na agad na palitan ng malalim na pasasalamat. Maya-maya, sa sala, sinabi ni Marites ang kanyang kondisyon. Hindi ako yaya, Mr. Villanueva, at hindi rin ako hardinero lang. Nandito ako para tulungan si Lucas. At para mangyari yon, kailangan ka rin niya. Tumingin siya ng diretso kay Adrian. Kaya ang kondisyon ko ay ito. Kailangan kang naririto. Hindi sa opisina mo, hindi sa mga meeting mo. Oras kasama si Lucas. Oras sa hardin. Kailangan niyang maramdaman na may ama siya. Hindi lang isang provider. Tumango si Adrian. Walang pag-aalinlangan. I understand. Gagawin ko. Ang mga sumunod na araw ay puno ng nakakailang na mga sandali. Sinubukan ni Adrian na samahan si Lucas sa paglalaro. Inilabas niya ang mamahaling robot na regalo ni Katrina. Hindi ito pinansin ni Lucas. Sinubukan niyang basahan ito ng libro. Tumingin lang sa malayo ang bata. Si Adrian ay parang isang taong natututo ng bagong lengguwahe ng walang diksyonaryo. Siya ay naliligaw sa mundo ng sarili niyang anak. Hindi direktang nanghimasok si Marites. Ang ginawa niya ay lumikha ng mga pagkakataon. Nagsimula siyang muli sa hardin.
Inayos niya ang mga nasirang halaman. Ibinalik niya ang buhay sa lugar. Isang araw, habang nagbubungkal siya ng lupa, iniabot niya kay Adrian ang isang maliit na pala. Simulan nating muli, lahat. Nag-aalangan man, kinuha ito ni Adrian. Nagsimula siyang magbungkal. Naramdaman niya ang lupa sa kanyang mga kamay. Isang bagay na totoo at simple. Si Lucas, na nakaupo sa di kalayuan, ay pinapanood sila. Ilang sandali pa, tumayo ang bata. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi kay Marites, kundi sa kanyang ama. Kinuha niya ang isang maliit na pandilig. Hindi pa rin siya nagsasalita, pero ang kilos niya ay sapat na. Nagsimula silang magtrabaho ng magkakasama. Ang arkitekto, ang hardinero, at ang batang nawalan ng boses. Nag-vibrate ang telepono ni Adrian. Inay calling? Pinatay niya ito. Sa sandaling ito, mas mahalaga ang lupa sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng kanilang tahimik na pagtatrabaho, dahan-dahang iniabot ni Lucas ang kanyang kamay. Hindi para humingi ng kahit ano, kundi para hawakan ang kamay ng kanyang ama. Isang munting kamay sa loob ng isang malaking palad. Naramdaman ni Adrian ang init, ang tiwala. Isang koneksyon na mas matibay kaysa sa bakal at semento. At sa perpektong sandaling iyon, kung kailan nagsisimula nang mabuo ang isang bagay na totoo, isang tunog ang bumasag sa kanilang kapayapaan. Ang tunog ng mga gulong sa graba. Sabay silang napalingon sa gate. Dalawang sasakyan ang pumasok. Isang itim na sedan, isang kulay pilak na SUV. Mula sa sedan bumaba si Katrina. Ang mukha ay malamig at matigas. Mula sa SUV, bumaba si Doña Elvira. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang munting sandali ng kapayapaan ay tapos na. Ang katahimikan sa hardin ay nabasag na parang salamin. Ang init ng araw ay tila napalitan ng isang nakakapasong lamig na dala ng dalawang bagong dating. Automatikong humakbang si Adrian. Bahagyang inilagay ang sarili sa pagitan ni na Elvira at Katrina, at ng kanyang anak, at ni Marites. Si Lucas naman ay lalong humigpit ang kapit sa kamay ni Marites. Anong kabaliwan ito, Adrian? Ang boses ni Doña Elvira ay matigas at puno ng hinanakit. Ang mga mata niya ay galit na nakatutok. Hindi kay Adrian, kundi kay Marites. Anong ginagawa pa ng babaeng yan dito? Siya ang dahilan kung bakit nandito pa ako, inay. Kalmadong sagot ni Adrian. Isang malaking pagkakamali. Malamig na sabad ni Katrina. Ang mga braso niya ay nakakrus sa kanyang dibdib. Hindi siya emosyonal. Siya ay isang negosyanteng tinitingnan ang isang masamang deal. Our understanding was clear. Ang babaeng yan ay isang distraction. Tinanggal mo na siya. Pero heto siya ulit. Ipinagpalit mo ang kinabukasan ng ating kumpanya, ang pangalan ng ating pamilya, para sa isang babaeng hardinero? Halos pabulong na, sabi ni Elvira. Bawat salita ay may diin, puno ng pagkasuklam. Sa likod ni Adrian, naramdaman niya ang panginginig ni Marites. Gusto niyang umatras, gusto niyang magtago, pero sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Hindi nagsalita si Lucas, pero dahan-dahan, bumitaw siya sa kamay ni Marites at tumayo siya sa harap nito. Isang munting bata na may marupok na mga balikat ang humaharang sa isang babaeng puno ng galit at kapangyarihan. Isang tahimik na pagtatanggol, isang malinaw na mensahe. Natigilan si Elvira, maging si Adrian ay napahinto. Ang tapang ng kanyang anak ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumingin siya kay Katrina, pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ng isang bagay na matatag at hindi matitinag. Tapos na tayo, Katrina, sabi niya ng malinaw. At inay, tahanan po ito ng anak ko. Nandito si Marites dahil kailangan siya ng apo ninyo. At ang kumpanya, hamon ni Elvira, ang legacy ng ama mo? Kung kailangang bumagsak ang kumpanya para mabuo ang anak ko, sabi ni Adrian,
Ang boses ay hindi nanginginig. Then let it fall. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Katrina. Then so be it. Itinaas niya ang kanyang telepono. My father will be pulling out his investment. Effective immediately. Our lawyers will be in touch. Ito na ang huling dagok. Ang katapusan ng Villanueva legacy. Tinalikuran na sila ni Doña Elvira, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Si Katrina naman ay nagsimulang maglakad palayo. Pero huminto siya nang makatapat niya si Marites. Dahan-dahanan siyang yumuko at bumulong ng mga salitang para lang kay Marites. Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino talaga ang mga Villanueva. Pagkatapos ay umalis na siya. Iniwan ang tatlo sa gitna ng nagibang hardin ng kanilang mga buhay. Nang mawala na ang mga sasakyan, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot. Si Adrian ay nakatayo lang doon. Pinoproseso ang bigat ng kanyang desisyon. Inihanda na niya ang sarili para sa pagbagsak. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Isang pamilyar na tunog. Isang email notification. Dahan-dahan niya itong kinuha. Mula ito sa secretary ng board of directors ng kanyang kumpanya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang subject line. Urgent. Emergency board meeting. At sa ilalim nito ang agenda. Subject. Motion to remove Adrian Villanueva as CEO. Ang bigat ng email ay parang isang malaking bato na pumasan sa mga balikat ni Adrian. Ang pagbagsak ay hindi na isang posibilidad. Ito ay isang katiyakan na nakatakda ng mangyari. Bumalik siya sa loob ng bahay. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na sofa pero hindi niya naramdaman ang lambot nito. Tinitigan niya ang screen ng kanyang telepono. Ang mga salitang motion to remove ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Nakita ni Marites ang itsura niya. Ang itsura ng isang taong sumuko na. Hindi siya nagsalita. Sa halip lumapit siya kay Lucas at may ibinulong. Tumango ang bata. Pagkatapos ay lumapit si Lucas sa kanyang ama. Dahan-dahan, hinila ni Lucas ang laylayan ng damit ni Adrian. Nang tumingin ito sa kanya, itinuro ng bata ang pinto sa labas. Gusto niyang lumabas, mahinang sabi ni Marites. Isama mo siya, kahit sandali lang. Saan kami pupunta? Tanong ni Adrian, ang boses ay pagod. Sa lugar kung saan ang pagkain ay simple at ang mga tao ay totoo. Sinunod sila ni Adrian. Ang kanyang pagtutol ay natunaw sa harap ng tahimik na pakiusap sa mga mata ng kanyang anak. Nag-drive sila, hindi sa mamahaling sasakyan ni Adrian, kundi sa lumang kotse ni Marites. Ang destinasyon, ang karinderya ni Aling Nena. Pagpasok nila, ang amoy ng bawang at sibuyas ay tila naghuhugas sa lahat ng problema. Ang lugar ay simple, mga mesang kahoy, mga bangkong plastik, pero ang kapaligiran ay puno ng buhay. Marites, Lucas, at sino itong gwapong kasama ninyo? Bati ni Aling Nena, ang nangiti ay abot tenga. Pinaupo sila sa isang mesa sa sulok. Naghain si Aling Nena ng mainit na sabaw, kanin, at adobong manok. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, kumain si Adrian ng isang bagay na hindi inihanda ng isang chef. Kumain siya ng isang bagay na luto sa puso. Pinanood niya si Lucas na dahan-dahang kumakain. Tila ninanamnam ang bawat subo. Nakita niya kung paano nakikipag-usap si Marites sa ibang mga customer. Tinatawag sila sa kanilang mga pangalan. Ito ay isang komunidad, isang bagay na hindi niya kailanman naging bahagi. Nang matapos silang kumain, lumapit si Aling Nena. Tinitigan niya si Adrian. Mukhang mabigat ang iyong pinagdadaanan, iho. Hindi sumagot si Adrian. Alam mo ba, patuloy ng matanda. Si Marites, dumaan din yan sa napakabigat na pagsubok. Namatay ang nag-iisa niyang anak. Sakit sa puso. Nagulat si Adrian. Tumingin siya kay Marites na nakatingin sa malayo. Ang mga mata ay may bakas ng isang lumang kalungkutan. Pero hindi siya sumuko. Sabi ni Aling Nena. Ginamit niya ang sakit para tulungan ng iba. Ganyan siya katatag.
Ngayon naiintindihan na ni Adrian ang lalim ng pasensya, ang walang katapusang pag-unawa. Lahat ay nagmula sa isang pusong minsan nang nadurog. Biglang tumawa si Lucas. Napatingin silang lahat. Tinuro ng bata ang counter. Isang customer ang nagbabayad habang kumakain ng turon. Ang itsura nito ay nakakatawa. Isang tunay na tawa, malutong at masaya. Natigilan si Adrian. Ang tunog na yon, ang tawang iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang gusali na kanyang itinayo. Mas mahalaga kaysa sa anumang kontratang kanyang pinirmahan. Sa sandaling iyon, ang takot sa pagkawala ng kumpanya ay tila lumitit. Habang pauwi na sila, ang mga mata ni Adrian ay napadpad sa isang pader sa karinderya na puno ng mga lumang litrato. Isang litrato ang nakaagaw ng kanyang pansin. Itim at puti. Isang mas batang Aling Nena nakatayo sa tabi ng isang pamilyar na lalaki na may ngiti sa labi, ang kanyang ama, si Ricardo Villanueva, nung bata pa ito. Aling Nena, tanong niya, ang boses ay naguguluhan. Paano? Huminga ng malalim si Aling Nena. Isang nangiti na may bahid ng nakaraan ang gumuhit sa kanyang muka. May mga utang na loob na hindi nababayaran ng pera, Adrian. Ang tanong tungkol sa litrato ay nanatili sa isip ni Adrian habang pauwi sila, ngunit hindi na siya nagtanong pa. May mga sikretong kailangang hintayin ang tamang panahon. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang alaala ng tawa ng kanyang anak. Ang tunog na yon ang naging gasolina niya. Pagdating sa mansyon, sa halip na malunod sa pag-aalala tungkol sa board meeting, isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanya. Pumasok siya sa kanyang opisina, ang lugar kung saan niya binuo ang mga plano para sa matatayog at malamig na mga gusali. Pero ngayon, iba na ang nakikita niya. Kinuha niya ang sketchbook ni Lara. Binuklat niya ito muli sa pahina kung saan nakaguhit ang 2 puno ng mangga para sa ating pamilya. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sketch ng babaeng hardinero. Isang pangarap ni Lara para sa isang taong mag-aalaga sa kanilang hardin at sa kanilang puso. At naisip niya si Marites, ang katatagan nito, ang simpleng karunungan ni Aling Nena, ang tawa ni Lucas sa isang simpleng karinderya. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakalayo sa mga multi-million peso projects na dati niyang ginagawa. Kumuha siya ng isang malinis na papel. Iginuhit niya ang mga unang linya. Hindi ito isang skyscraper. Hindi ito isang marangyang kondominium. Ito ay isang community center. Isang disenyo para sa isang gusaling may bukas na espasyo kung saan pwedeng maglaro ang mga bata. May maliliit na hardin kung saan pwedeng magtanim ang mga pamilya. Isang public library. Isang munting klinika. Isang gusali na may puso. Pinagsama niya ang kanyang galing sa arkitektura sa mga aral na natutunan niya sa labas ng kanyang toring garing. Ang bawat linya na kanyang iginuhit ay hindi na lang basta sukat at anggulo. Ito ay may intensyon, may damdamin. Iginuhit niya ang mga bintanang malalaki para pumasok ang natural na liwanag. Nagdisenyo siya ng isang central courtyard na may malaking puno sa gitna, tulad ng puno ng mangga sa kanyang hardin. Buong magdamag siyang nagtrabaho. Ang pagod ay hindi niya naramdaman. Napalitan ito ng isang passion na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang passion sa paglikha, hindi lang para kumita, kundi para magbigay. 3:00 ng madaling araw, pumasok si Marites sa opisina. Dala ang isang tasa ng mainit na kape. Nakita niya si Adrian, napapaligiran ng mga papel. Ang muka ay pagod, ngunit ang mga mata ay buhay na buhay. Sumilip siya sa mga sketch. Nakita niya ang mga hardin, ang mga espasyo para sa mga bata. Hindi niya kailangang itanong kung para saan ito. Naramdaman niya. Ngayon, mahinang sabi ni Marites, isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nakikita ko na ang kaluluwa sa mga guhit mo. Tumingala si Adrian sa kanya at sa unang pagkakataon,
Ngumiti siya pabalik. Isang tunay at pagod na ngiti. Isang ngiti ng pag-asa. Ngunit ang pag-asang yun ay biglang naputol. Isang tunog mula sa kanyang laptop ang bumasag sa katahimikan. Isang bagong email, hindi mula sa board. Mula ito sa Sandoval Corp Legal Department. Ang paksa, Formal Notice of Breach of Engagement Contract. Binuksan niya ito. Ang mga salita ay direkta at walang awa. Isang demand para sa isang napakalaking halaga bilang danyos perwisyo dahil sa paglabag sa kasunduang magpakasal. Isang halagang sapat na para hindi lang alisin siya sa kumpanya, kundi para personal na i-bankrupt siya. At sa dulo, isang banta. Bayaran ang halaga sa loob ng 48 oras o haharapin niya ang isang pampublikong kaso na sisira ng tuluyan sa pangalan at reputasyon ng mga Villanueva. Ang bagong disenyong hawak niya ay biglang parang naging isang hamak na piraso lang ng papel. Ang banta ng kaso ay parang isang madilim na ulap na muling bumalot sa mansyon. Alam ni Adrian na hindi nagbibiro ang mga Sandoval. May kakayahan silang sirain siya. Kinabukasan, isang araw, bago ang board meeting, dumating si Doña Elvira. Pero iba na ang kanyang aura. Wala na ang nag-aapoy na galit. Ang napalitan nito ay isang pagod na pag-aalala. Nakita niya ang demand letter sa mesa ni Adrian. Nakatanggap din ako ng kopya. Sabi niya, ang boses ay mahina. Adrian, anak, nakikiusap ako sa'yo. Hindi siya nag-utos, siya ay nakiusap. Lunukin mo na ang pride mo. Kausapin mo si Katrina. Ayusin ninyo ito. Para sa pamilya. Para sa legacy ng ama mo. Ang mga salita niya ay desperado. Ito na ang huling baraha. Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Pero sa halip na sumagot, kinuha ni Adrian ang mga sketch ng community center. Ipinakita niya ito sa kanyang ina. Ito, inay, sabi niya. Ito ang gusto kong maging legacy. Hindi ang mga gusaling walang kaluluwa, kundi isang bagay na may puso, isang bagay na ipagmamalaki ni Lucas balang araw. Idinagdag niya, at tungkol kay Lucas, masaya siya, inay. Tumawa siya kahapon, isang tunay na tawa. Natigilan si Doña Elvira, ang pangalan ng kanyang apo. Ang balita tungkol sa pagtawa nito ay tila tumago sa pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. At isa pa, inay, sabi ni Adrian, dahan-dahan. Kailangan ko kayong tanungin. Tungkol kay Aling Nena, bakit may litrato kayo ni Papa sa karinderya niya? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Elvira. Umupo siya. Bigla siyang nagmukhang mas matanda. Dahil ang pamilya ni Aling Nena ang tumulong sa ama mo nung nagsisimula pa lang siya. Pag-amin niya, ang boses ay puno ng hiya. Bago pa siya naging Ricardo Villanueva, the architect. Wala kaming kahit ano noon. Kinupkop nila siya. Pinakain. Isang utang na loob na hindi ko kayang bayaran. Kaya pilit kong kinakalimutan. Ang pag-amin ay nag-iwan ng katahimikan sa pagitan nila. Isang bagong pag-unawa. Maya-maya, tumayo si Doña Elvira at naglakad papunta sa bintana. Tanaw ang hardin. Nakita niya si Lucas doon, kasama si Marites, dinidiligan ng mga bulaklak. Nakita niya ang apo na hindi niya gaanong kilala. Nakita niya itong gumagalaw, may buhay, hindi isang piraso sa isang chess game ng negosyo. Lumapit siya sa pinto, akmang aalis na, pero huminto. Bakit? Tanong ni Adrian. Bakit parang natakot ka noong una mong makita si Marites dito sa hardin? Hindi lumingon si Elvira. May mga pagkakamali ang nakaraan na mas mabuting hindi na binubuhay, Adrian. Pagkasabi noon, umalis na siya. Iniwan si Adrian na may mas maraming tanong kaysa sa sagot. Kinagabihan, habang tinatapos ni Adrian ang kanyang presentasyon para sa board meeting, isang presentasyon na alam niyang maaaring wala ng silbi,
Isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Aling Nena. Seryoso ang kanyang mukha. Pumasok siya sa opisina ni Adrian. "Adrian, iho," sabi niya. "Umupo nang hindi na naghihintay na alukin. Bukas ang paghuhukom mo. At bago yan, may kailangan kang malaman." Huminga siya ng malalim. Isang bagay na tungkol sa koneksyon ng pamilya mo at ni Marites. Ang opisina ni Adrian ay naging isang silid hukuman kung saan ang nakaraan ang siyang nililitis. Ang ama ni Marites, panimula ni Aling Nena, ang boses ay mababa at seryoso, ay si Mang Isko. Siya ang dating driver at katiwala ng pamilya ninyo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Kumunot ang noo ni Adrian. Pamilyar ang pangalan, ngunit mula sa isang malayong alaala ng kanyang pagkabata. Mabuting tao si Mang Isko, patuloy ni Aling Nena. Ngunit isang araw, nagkaroon ng isang aksidente. Isang insidente na may kinalaman sa malaking halaga ng pera ng kumpanya na nawala. At para protektahan ang pangalan ng mga Villanueva, para pagtakpan ng isang pagkakamali na hindi sinasadya ng iyong ina, si Mang Isko ang pinagbintangan. Para kay Adrian, para siya nang binuhusan ng malamig na tubig. Iyon ang dahilan kung bakit natakot ang nanay mo nang makita niya si Marites. At yun din ang dahilan kung bakit kinikilala ni Marites ang pamilya ninyo, ang pamilyang sumira sa pangalan ng kanyang ama. Napatayo si Adrian, hindi makapaniwala. Ang bigat ng kasalanan ng kanyang pamilya ay dumagan sa kanya. Hindi lang pala ang sarili niyang mga pagkakamali ang kailangan niyang ituwid. Kinabukasan, sa conference room ng Villanueva Corp, ang tensyon ay masasalat. Naroon ang mga miyembro ng board. Naroon ang ama ni Katrina, si Mr. Sandoval, ang mukha ay parang bato. At naroon si Adrian, nakatayo sa harap, mag-isa. Sinimulan ni Mr. Sandoval ang pag-atake, inilatag ang pag-pull out ng kanyang investment at ang tungkol sa breach of contract. Ang mga miyembro ng board ay hindi mapakali. Ang pagbagsak ng kumpanya ay nasa kanilang harapan. Nang si Adrian na ang magsasalita, hindi niya sinimulan sa mga numero o projections. Bago ang lahat, sabi niya, may kailangan akong aminin. Ang pamilya Villanueva ay may malaking utang. Hindi lang sa pera, kundi sa dangal, sa pamilya ng isa sa aming mga dating empleyado. Sa gitna ng pagkalito ng lahat, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Aling Nena. "Ako po si Elena Reyes, pero mas kilala ninyo ako bilang Aling Nena," sabi niya ng malakas. "At ako ay isang minor stockholder ng kumpanyang ito." Gulat ang reaksyon ng lahat. Ipinakita niya ang mga dokumento, mga share na lihim na ibinigay sa kanya ni Ricardo Villanueva bago ito mamatay, bilang pasasalamat sa utang na loob. Humarap si Aling Nena sa board. Ang Villanueva Corp ay hindi itinayo sa pera lang. Itinayo ito sa tulong at tiwala. Ngayon, gusto ninyong sirain ang anak ni Ricardo dahil mas pinili niya ang puso kaysa sa pera. Ang kanyang mga salita ay tumama sa mga mas nakakatandang miyembro ng board, mga kaibigan ng ama ni Adrian. Pagkatapos noon, ipinresenta ni Adrian ang kanyang bagong disenyo, ang community center. Hindi niya ito ipinresenta bilang isang proyektong kikita ng malaki, kundi bilang isang bagong direksyon, isang bagong legacy. "Ito po ang kinabukasan na gusto kong itayo," sabi niya. Nang matapos siya, tumayo si Mr. Sandoval, handa nang ibigay ang huling hatol. Pero bago pa siya makapagsalita, bumukas muli ang pinto. Si Marites ang pumasok. Ang kanyang presensya ay simple, ngunit may bigat. Tumingin siya kay Adrian, pagkatapos ay sa board. Hindi nagsalita si Adrian para ipagtanggol ang sarili. Tumingin siya ng diretso kay Marites. "Sa harap ninyong lahat," sabi ni Adrian, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Nais kong humingi ng tawad kay Marites Cruz at sa kanyang pamilya para sa kasalanang idinulot ng aking pamilya."
sa kanila. Ang pag-amin na iyon, ang pagpapakumbabang iyon, sa harap ng lahat, ang siyang nagpabago sa takbo ng lahat. Ang chairman ng board, isang matandang kaibigan ng ama ni Adrian, ay tumayo. Kinuha niya ang mga sketch ng community center. Tinitigan niya ito ng matagal. Tumingin siya kay Mr. Sandoval, pagkatapos ay kay Adrian. "This is a huge risk," sabi ng chairman. Ang boses niya ay mabagal at pinag-iisipan. "Pero ito ang klase ng proyekto na ipagmamalaki ng tatay mo." Humarap siya sa board. "All in favor of the motion to remove Mr. Villanueva as CEO?" Katahimikan. "And all in favor of pursuing this new direction?" Dahan-dahan isa-isang itinaas ng mga miyembro ang kanilang mga kamay. Naiwan sa hangin ang tanong ni Lucas. "Dito na po kayo titira, Tita Marites?" Ang sinag ng dapit hapon ay nagpipinta ng ginto sa mga dahon ng lumang puno ng mangga na para bang ang kalikasan mismo ay naghihintay ng sagot. Napatingin si Adrian kay Marites at sa mga mata nito nakita niya ang parehong pag-aalinlangan at pag-asa na gumuguhit sa mukha ng kanyang anak. Ngumiti si Adrian, isang ngangiting malumanay at puno ng pag-unawa. Lumuhod siya para magpantay sila ni Lucas. "Anak," mahinahon niyang sabi, "may mga bagay na kailangang pag-usapan ng mga matatanda. Pero ano man ang mangyari, ang mahalaga ay magkakasama tayo, okay?" Tumango si Lucas. Ang mga mata ay hindi humihiwalay sa mukha ni Marites. Hinawakan ni Adrian ang kamay ng anak at dinala ito sa maliit na bahay kubo. "Bakit hindi mo muna tingnan kung may mga bagong bulaklak na tumubo doon? Susunod kami." Nang makaalis na si Lucas, isang pamilyar na katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Pero hindi ito ang katahimikang puno ng tensyon tulad ng dati. Ito ay isang katahimikang may bigat, isang espasyo para sa mga salitang matagal nang dapat sabihin. Si Adrian ang unang bumasag nito. "Marites," panimula niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi ito ang boses ng isang kumpiyansang arkitekto. Ito ang boses ng isang lalaking hubad ang kaluluwa. "Alam kong marami akong pagkakamali. Sinubukan kong itayo ang buhay ko at ang buhay ni Lucas gamit ang mga blueprint, gamit ang logic. Akala ko, kapag perpekto ang plano, magiging perpekto ang lahat." Huminga siya ng malalim. Ang mga mata ay nakatuon sa lupa, tila nahihiyang tumingin ng diretsyo. "Pero tinuruan mo ako, Marites. Tinuruan mo ako na ang isang tahanan, hindi ito istruktura, hindi ito pader o bubong. Ang tahanan, binubuo ito ng pagmamahal, ng pasensya, ng kapatawaran." Dahan-dahan siyang lumapit. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang sing-sing, kundi isang piraso ng papel na nakatupi. Inabot niya ito kay Marites. "Hindi ito isang proposal," mabilis niyang sabi. "Hindi rin ito isang kontrata. Isa itong paanyaya, isang pakiusap." Binuksan ni Marites ang papel. Hindi ito isang grandiyosong mansyon. Ito ay isang disenyo ng isang maliit at simpleng bahay. Isang palapag lang na may malalaking bintana para pumasok ang liwanag. At sa gitna ng lahat, sa puso ng disenyo, ay isang malawak na hardin. Isang espasyo kung saan pwedeng tumakbo ang isang bata. Kung saan pwedeng mamulaklak ang mga halaman. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Marites. Habang pinagmamasdan ang bawat guhit, tumingin si Adrian sa disenyo at pagkatapos ay kay Marites. "Ito," sabi niya, "ang boses ay basag. Ito ang kailangan natin, hindi ang gusto ko." Sa mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng natitirang pader sa puso ni Marites. Nakita niya ang kabuuan ng pagbabago ni Adrian, ang pag-amin sa pagkakamali, ang pagtalikod sa kayabangan, ang pagyakap sa isang simpleng katotohanan. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinaba niya ang papel. Tumingin siya sa direksyon kung nasaan ang maliit na puno ng mangga na nakahanda ng itanim.
Pagkatapos ay tumingin siya kay Adrian at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon lang ang kailangan ni Adrian. Tinawag nila si Lucas. Walang maraming salita. 3 pares ng kamay ang nagtulungan. Ang mga kamay ni Adrian, na dating sanay lang sa pagguhit ng mga matatayog na gusali, ngayon ay marahang hinuhukay ang lupa. Ang mga kamay ni Marites, na laging alam kung paano alagaan ang bawat halaman, ay maingat na inilalagay ang puno sa bago nitong tahanan. At ang maliliit na kamay ni Lucas, masayang nagtatabon ng lupa sa paligid ng puno, na para bang itinatanim niya ang lahat ng kanyang mga pangarap. Nang matapos sila, tumayo silang 3, magkakatabi. Pinagmasdan nila ang batang puno ng mangga, nakatayo sa tabi ng matanda at matatag na puno. Isang simbolo ng nakaraan at isang pangako ng hinaharap. Naramdaman ni Adrian ang kamay ni Marites na dumantay sa kanyang braso. Sa kabilang gilid naman, niyakap ni Lucas ang kanyang binti. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa gitna ng hardin na naging saksi sa kanilang luha at pagdurusa, isang bagong pamilya ang nagsisimulang mag-ugat. Tumingala si Lucas sa kanila. Ang mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan at sa pagkakataong yon, alam ni Adrian na sa wakas, nakauwi na siya. 1 taon na ang lumipas. Ang batang puno ng mangga na magkakasama nilang itinanim ay mas matangkad na ngayon. Ang mga dahon nito ay luntian at malusog. Sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa ilalim ng lilim nito, sa isang simpleng banig, ay nakaupo si Adrian at Marites. Sa kandungan ni Marites, nakasandal ang ulo ni Adrian. Ang mga mata ay nakapikit, habang pinakikinggan ng isang boses na dati pinangarap na lang niyang marinig muli. At dahil sa kanyang kabutihang loob, ang munting ibon ay muling nakalipad ng malaya. Basa ni Lucas, ang kanyang boses ay malinaw at masigla. Hawak niya ang isang maliit na libro. Ang mga daliri ay marahang sinusundan ng bawat salita. Isinara niya ang libro at tumingin sa kanila. The end. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marites, isang ngiting puno ng tahimik na kaligayahan. Gulo-gulo niya ang buhok ng bata. Ang galing-galing naman ng reader namin. Tumawa si Lucas, isang tunog na naging pinakamagandang musika sa tahanang iyon. Malayo na ang narating nila mula sa nakakabininging katahimikan ng nakaraang taon. Ang kumpanya ni Adrian, hindi na ito kasing laki ng dati, pero mas may puso. Hindi na sila naghahabol sa mga naglalakihang kontrata, kundi sa mga proyektong nagbibigay ng disenteng tirahan sa mga ordinaryong pamilya. Isang advokasya na sinimulan ni Annalyn at ngayon ay buong pagmamahal na tinutupad ni Adrian. Tumingin si Adrian sa lumang puno ng mangga, ang simbolo ng kanyang nakaraan. Wala nang bigat, kundi pasasalamat. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin sa batang puno at sa pamilyang nabuo sa ilalim nito. Anong susunod na kwento pa? Tanong ni Lucas. Ang mga mata ay nagniningning sa pananabik. Ngumiti si Adrian at umupo ng tuwid. Inakbayan niya si Marites at hinila palapit si Lucas. Ang susunod na kwento? Hindi na niya kailangang planuhin. Hindi na niya kailangang idisenyo. Dahil ang pinakamagandang kwento ay nangyayari na, dito at ngayon. Ang susunod na kwento, bulong ni Adrian habang hinahalikan ng noo ng kanyang anak, ay kung paano tayo magmemeryenda. Nagtawanan silang 3 sa ilalim ng langit ng Pilipinas, sa gitna ng isang hardin na binuhay ng pag-ibig, natagpuan ng isang arkitekto, isang hardinera, at isang batang lalaki ang kanilang tunay na tahanan. Sa bawat kwentong ating naririnig dito, sa Kwentong Puso, isang aral ang laging naiiwan. Ang kwento ni Adrian, Marites, at Lucas ay nagpapaalala sa atin na ang mga pinakamagagandang bagay sa buhay ay hindi na itatayo gamit ang semento at bakal, kundi sa pamamagitan ng pagpapatawad, pasensya, at pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Kung minsan, kailangan munang gumuho ng lahat ng ating pinlano
para maitayo ang tahanang para talaga sa atin. Ako si Clara, at naway ang tibok ng inyong puso ay laging mahanap ang daan pauwi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Adrian, Marites, at ng batang si Lucas. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa iyong paglalakbay kasama namin hanggang sa huling sandali. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ang pinakamabigat na eksena para sa akin ay ang tagpo kung saan, dahil sa kanyang hiya at galit, ay nagawa ni Adrian na paalisin si Marites sa harap ng sarili nilang anak. Sa sandaling iyon, ramdam ko ang bigat sa dibdib, ang sakit ng pagiging husgahan ng walang kalaban-laban. Marahil dahil sa bawat isa sa atin, may isang Adrian na minsay nabulag ng sariling luhika at isang Marites na nasaktan kahit ang tanging hangad ay magmahal. Ang kanilang kwento ay isang paalala na kahit ang pinakamatigas na puso ay kayang palambutin ng wagas na pag-ibig, na ang pagpapatawad ay isang maliit na buto na kapag idinilig ng pasensya at pangunawa, ay kayang magpatubo ng isang malawak na hardin ng kapayapaan. Ngayon, nais kong magtanong sa iyo, kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marites, sa kabila ng lahat ng sakit at pagpapakumbaba na iyong dinanas, magagawa mo rin bang magpatawad at bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang taong tulad ni Adrian? Ibahagi mo naman ang iyong saloobin. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba. Ang iyong bawat like at pag-share ay nagsisilbing munting ilaw na nagbibigay lakas sa amin upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso